6 na beses nang tumama sa lupang Bagyong Quinta simula kagabi. Binabantayan ang posibleng pampitong pagtama nito sa lupa. Humina man ang Bagyong Quinta, binayo pa rin ito ang mga lugar kung saan ito naglandfall. Mula sa Tacloban, may ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Dati Maris, na nanatiling masungit ang lagay na panahon dito sa Tacloban, Leyte. Kanina mag-alas 11 nga na umaga ay muling bumuhos ang napakalakas na ulan sa bayan ng Dulag. Mas lumakas din ang ihip ng hangin at hampas ng mga alon. Sa bayan pa rin ng Dulag, ilang puno ang nagsitumbahan dahil sa malakas na hangin na nagsimula raw ng alas 10 kagabi. Tuloy ang buong lugar, walang kuryente. Sa Tacloban City, 7 barangay ang binaha dahil sa Bagyong Quinta. Sa kabutihang palad, hanggang 20 lang daw ang taas ng baha. Pero nasa 322 tao naman mula sa mga coastal barangay ang inilikas sa Tacloban Convention Center matapos pasukin ng malalakas na alon ang kanilang mga bahay. Kwento ng mga residente, bandang alas 7 kagabi nang magsimula silang lumikas. Dahil sira na rin ang brick wall sa tabi ng kanilang mga bahay, ay wala silang pananggalang mula sa mga alon. Tuloy ang mga taga rito, ipinagpalipas ang Pasko sa sahig at bleachers ng Convention Center. Ang mga bata halos hindi nakatulog. Marami rin sa mga lumikas ay mga bagong silang na sanggol, kaya't ganoon na lang ang pag-aalala ng kanilang mga magulang, lalo't kakaunting damit lamang ang kanilang nadala. Sa mga oras na ito naman ay nag-iipot ang mga tauhan ng CDRRMO para i-assess ang pinsalang idinulot ng Bagyong Quinta. Pero nang makausap natin sila kanina, siniguro nilang hindi nagdulot ng malaking pinsala ang pag-uulan. Ganito rin ang sinabi sa atin ng Office of Civil Defense ng Region 8. Yan muna ang latest mula rito sa Tacloban City. Balik sa inyo. Victoria, hanggang sa ngayon ba talagang masama pa rin ang lagay ng panahon o pabugso-bugso na lamang yung pag-ulan dyan? Maris, kanina ay pabugso-bugso ang pag-ulan, pero kaninang bago tayo umere, ay bigla talagang bumuhos yung malakas na pag-ulan doon sa Dulag. At pag-alis naman natin doon sa area ng Dulag, ay unti-unti na rin umaaliwalas yung panahon. So ayon na rin sa lokal na pamahalaan, Maris, ay pabugso-bugso na lamang yung pag-ulan dito sa Leyte. Maris? Napuntahan nyo rin ba yung area kung saan may mga karagatan? Nakita nyo ba kung kumusta yung lagay ng mga alon? Malalakas din ba? Yes, Marie, talagang napakalakas ng alon, gaya nga dun sa Dulag. At ayon nga sa City Disaster Risk Reduction Management Office, storm surge ang ikinakatakot nila dahil bagaman medyo bumuti ang lagay ng panahon, ay talagang malakas pa rin yung hangin at yung alon. At ilan sa mga barangay dito ay coastal barangays. At yun nga nabanggit natin kanina ng mga residenteng lumikas, ay galing sila sa coastal barangay. At ang ikinakatakot nila ay hindi pa rin nila matiyak kung ano yung kasalukuyang lagay ng kanilang mga bahay doon. Maris? Yung sa mga landslide naman, yung mga prone dyan, meron din bang mga areas dyan na talagang malapit sa mga bundok na lugar? Yes, Maris. Noong mga nakaraang bagyo ay maraming lugar dito. Sa Leyte, sa Southern Leyte, ang talagang tinamaan ng landslide. Gaya na lamang ng St. Bernard, kung inyong matatandaan. Pero sa kabutihang palad, ay wala naman daw na i-report na landslide sa mga oras na ito. At ang tanging nakita nga lamang natin sa ating pag-ikot ay yung mga bumagsak na puno. Maris? I understand, Victoria, may mga ilang mga residente na sinusubukan pang bumalik sa kanilang mga tahanan. Ano bang naging direktiba rito? Pinayagan ba sila o hanggang sa kasalukuyan kailangan talagang manatili, very strict yung utos na manatili sa mga evacuation centers? Kanina, Maris, yung mga residenteng lumikas doon sa may Tacloban Convention Center ay pinayagang bumalik sa kanilang mga barangay, yung barangay 89 at 90. Pero dahil nakita ng mga residente na malakas pa rin yung alon, ay napilitan silang bumalik doon sa pansamantalang evacuation center. Kaya naman, yung lokal na pamahalaan ay inaabisuhan pa rin ang mga tao na hindi pa ganoon kaligtas para makabalik sa mga coastal barangay at hanggat maaari ay sumunod na lamang sa direktiba ng lokal na pamahalaan para hindi nga sila mapahamak, lalo na yung mga bata na ating nakita. Maris? Alright, maraming salamat, Victoria Tulad. Mag-iingat kayo dyan.